kung si Kristo ay, ang sabi mo kasi kanina, inamin mo na si Kristo nung magturo ng lahat ng aral, pati bautismo, galing sa Ama yung turo niya. Hindi ba inamin mo? Opo. Tinatanong kita ngayon. Kung sa kay Kristo, ang tinuro ni Kristong aral, pati bautismo, galing sa Ama, ang tanong ko sa'yo, mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo? Brother Eli, sa baptism po ang itatanong po ninyo. Brother Eli, may 5 minuto pa tayo para magtanong. Tanong ko sa kanya, kung yung bang bautismong itinuro ni Kristo, kanino galing? Sabi niya, galing sa Ama. So, kung galing pala sa Ama, hindi mismong kanya yung kanyang itinuro. It implies, mas mataas sa kanya yung Ama, hindi ba ganon? Yun ang tanong ko, mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo? Brother Eli, maliwanag po, inuulit-ulit ko yung binasa ganina. May ano yun eh, may connection naman yung tanong ni kay Eli sa baptismo. May connection man, pakinggan niyo maigi ang tanong niya. Mr. Moderator, linawin mong mabuti. Patungkol na po ito sa Diyos yung kanyang tinatalakay eh. Baptism lang po ang pinag-aaralan at saka hindi po yun ang binasa ko kanina. Magtanong siya, batay doon sa binasa ko kanina, wala akong sinasabing ganyan, naiiba po yun, kanyang mga katanungan. Kung ano yung pinapaliwanag ko, doon yun, magtatanong siya. Mali ka dyan, kapatid, mali ka dyan. Ikaw ang nagsabi kanina, oh. Sabi mo, ang utos na bautismo sa pangalan lang ni Jesus, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Banggit ka ng banggit ng Ama, binabaliwala mo yung Ama eh. Hindi po sinabi ni Pedro, magpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag po, sinabi ni Peter, mangagsisisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, hindi sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya ang talong ko sa iyo ngayon, magtapat ka sa taong bayan, mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo o hindi? Brother Eli, bautismo po ang itatayo ko. Pastor, pakisagot lang, connection ho yun. Pasok sa tema. Binabanggit mo kanina yung Ama, binabaliwala mo! Umamin ka ngayon! Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Pasok ko sa tema, pakisagot lang ho. May 2 minuto pa ho tayo. Brother Eli, ito ang sasagot ko sa tanong mo. John 14, chapter 14. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Hindi yan ang tanong ko. Ang tinatanong ko sa iyo, mas dakila ba yung Ama kaysa sa Anak o kay Kristo? Yun ang tanong ko sa iyo. Mas dakila ba ang Ama kaysa kay Kristo? Sumagot ka. Mr. Moderator, pakiayos lang po. Baptism po ang Yun na pinag-uusapan ho, po namin connection din ho dito. sa tema yun eh. Pasok sa tema yung mas dakila ba ang Ama kaysa sa Anak? Dahil nandito, hindi sa pangalan ng Ama at ng Anak eh. Sa pagka-Diyos na po kasing tema yan eh. Sa pagka-Diyos yan. Hindi sa baptism yan. Ang itatayo po namin dito. Binabanggit mo yan sa tema mo, no? Sinabanggit mo yung pangalan ng Ama eh. Teka muna. Hoy, kapatid. Nakakalimot ka, nakalagay sa tema yan. Segundo na lang ako, Kailin. Sige, Kailin. Nakalagay sa tema yan, Mr. Moderator. Sabi niya, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung salitang hindi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ibig sabihin, kadawit yung Ama sa usapan na yan, kapatid. Kaya sagutin mo yung tanong ko. Mas dakila ba yung Ama kaysa kay Kristo? Kinalulungkot ka, Kaelin. Di ko kasi nasagot ng maayos ni Pastor. Naubos ang oras natin. Salamat, Mr. Moderator. Salamat sa effort mo na maituwid yung mali, no? Pero talagang yung mali, mahirap ituwid yun.
Nire-reset po sandali namin ng oras, Kaeli. Bigyan ho natin ng oras si Brother Eli Soriano. Pakiumpisahan na ho natin, Kaeli. Set. Sige po, salamat po, Mr. Moderator. Salamat sa inyong effort. Mga kapatid, mga kababayan, kanina sabi niya, professional daw ang ating diskusyon. Ikinalulungkot ko sa outcome. Nagsusulisit siya, humihingi siya ng palakpakan sa audience. Tapos, nung hindi masyadong malakas ang palakpak, nagparunggit siya. Ito pala parang hindi lalaki, para palang babaeng chismosa itong kausap natin. Ang parunggit niya, alam niyo ba yung salitang parunggit? Bradmel, ano ba yung parunggit dyan sa Bisaya? Pagpaparinig, kapatid na Jerry, parunggit. Ano ba sa Bisaya yon? Nagpadungog. Nagparunggit. Nagpadungog. Oh, nagparinig siya eh. Nagpadungog siya. Ang sinabi niya, sabi niya, Bradmel, parang hindi si Kristo ang Panginoon nung nasa kabila. Tumatahimik sila. Parang hindi si Jesus ang Panginoon itong kabila. Tumatahimik sila. Kasi gusto niya pumalakpak ang mga tao. Como ko, konti lang yung pumapalakpak sa kanya. Ang sabi niya, para raw hindi si Kristo ang Panginoon nung nasa kabila. Kaya tumatahimik daw. Hindi ba ganon ang narinig mo rin, Bradmel? Opo, dinig na dinig ko po yon, sinabi niya po yon. Parang hindi si Jesus ang Panginoon itong kabila. Tumatahimik sila. Para maintindihan mo, kapatid, kung bakit tumatahimik yung aming kapatid, sa Biblia kasi may panahon ng pagtahimik at may panahon ng pagsasaya. Babasa ako kung bakit sila tumatahimik, Pakibasa mo nga, Bradmel, yung 5:13 ng Amos. Kaya't siya na mabait ay tatahimik sa panahong yaon, sapagkat masamang panahon. Masamang panahon yung nakalipas na 50 minutos eh. Kaya tumatahimik yung panig namin, masamang panahon yung nakalipas. Kasi ang pinagdadadaldal mo, mali. Panahon ng pagtitindig ng kadiliman, kaya masamang panahon, tahimik ang aming mga kapatid. Makita mo, mamaya, magpapalakpakan yan. Ngayon, ganito. Bakit ko sinabing masamang panahon yung nakalipas na 50 minutos? Una, yung 30 minuto, pinag-ulit-ulit lang yung talata. Tapos, yung 20 minutos, ulit-ulit yung tanong ko, ayaw sagutin. Kasi maiipit siya pag sinagot niya yung tanong ko. Eto kasi yan, mga kababayan. Baliwala sa kanya si Kristo. Diyan sa tao na yan, baliwala sa kanya si Kristo. Kasi si Kristo po ang may utos nito eh. Mateo 28:19. Ganito po ang nakasulat. Pero bago natin umpisahan sa 19, puntahan muna natin sa 18. Ganito po nakasulat. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuloy. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuloy. Na ituro ninyo sa kanila
na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan. So, ang may utos niyan si Kristo, mga kababayan. Para baliwalain mo yan, lapastangan ka kay Kristo. Yung pinagbabasa niyan sitas, Mr. Moderator, gusto ko maintindihan mo yung pinagbabasa niyan sitas, mga apostol lang nagsasalita ron. Kung mamimili ka kaya ng paniniwalaan mo, sino kaya ang paniniwalaan mo? Si Kristo o yung mga apostol? If you have to choose. Ako, hindi ako namimili. Pinaniniwalaan ko ang buong Biblia. Kaya lang, hindi naiintindihan niyang kadiskusyon natin. Kaya binabaliwala niya yung Mateo 28:20 kasi hindi niya naintindihan yung sinasabi niyang salitang formula. At hindi naman ako nagtatakang hindi niya maintindihan kasi hindi niya alam ang salitang formula. Gumagamit siya ng salita na hindi niya mismo alam. Wala sa Biblia. Kasi kung ayon sa Biblia, dapat pati yung formula basahin mo sa Biblia. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, wala nga sa Biblia ang ginamit niya. Wala sa King James at wala pa din dun sa isang ginamit niyang version. Meron siyang ginamit na isa pang English version Umalis siya sa King James, pumunta siya sa ibang version to suit his taste para siya bagayan yung kanyang gusto. Pero hindi tayo ganun kung manindigan ng salita. Tayo ay kahit saan po pwede tayong bumasa sa lahat ng Biblia. Hindi tayo limited sa isang edition o sa isang rendition ng Biblia. Ngayon, ganito aking masasabi mga kababayan. Pakibasa mo nga, Brad Mel, yung tema uli. Ang tema po, patutunayan ko na ang formula ng water baptism ay sa pangalan lang ng Panginoong Hesus ayon sa Biblia at mga referensya at hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. So, nakalagay dyan yung salitang Ama, pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Nasa tema mismong pinirmahan niya yan So kung magtatanong ako tungkol sa Ama, hindi ako umaalis sa tema. Kaya ako tinatanong yan para ma-realize ng mga tao ang malaking pagkakamali niyang kapatid na yan. Unang-una, si Kristo po ay nagturo sa lupa. Alam niyo bang si Kristo, ang kanyang turo hindi galing sa kanyang sarili? Pakinggan niyo sa 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. kanino galing ang turo ni Kristo, Bradman? Galing po sa Ama. Ayan. So pati yung utos na ukol sa bautismo, galing yun sa Ama. Tama po yun. Ang katunayang ang utos na bautismo, galing sa Ama, ang nagsugo kay San Juan Bautista na unang bumautismo ay ang Ama. Tama? Tama po. Tanong, yun bang Ama mas may dakilang kapangyarihan kaysa kay Kristo? Basahin po natin ang 14:28 ng Juan. Ayaw sagutin kanina, maiipit kasi siya. Pakinggan nyo. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayan. Ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. So on this premise, Mr. Moderator, hindi natin ba dapat baliwalain yung Ama? Kasi mas dakila yun kaysa kay Kristo
So, kailangan nating i-consider lahat ng bagay na unang-una, merong mas dakila pa kay Kristo. Ang turo niya galing sa Ama. Ang katunayan, ang sabi niya diyan sa 7:16, ganito nakasulat ng Juan. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Turo ba ni Kristo, Brad Mel, ang bautismo? Turo po, kapatid na Eli. Kanino galing yung turo niyang bautismo? Galing